Nako, mga sangkay, eto na, nagsalita na po ang anak ng presidente na si Sandro Marcos at may malaking pasabog. Yo guys, what's up? This is me. I'm back, no? At eto na nga, pag-usapan po natin ngayon mga sangkay itong malaking pasabog ni Sandro Marcos na malamang sa malamang. Magugulat gayon mga sangkay yung maraming opisyal sa Kongreso. Eto na, pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe mo muna yung ating YouTube channel. Tayo ay road to 2 million subscribers na. Parami po tayo ng parami. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout po pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mabuhay po kayong lahat. Okay, eto nga mga sangkay, meron po tayong update regarding dito kay Sandro Marcos kung saan may in-expose. Nako po! Ano kaya ito? Eto kasi mga sangkay, nagsalita po siya. Kasi nga po, itong isiniwalat ni PBBM ngayon, talaga nga namang napakalupit na pasabog. Diba nga po, nagsimula pa lamang po sa SONA, nagpalakpakan ng marami mga sangkay, pero may mga pumalakpak po doon na nagkukunwari lamang po, pero kasama po sila sa sabit. Ngayon mga sangkay, itong mga korupsyon pagdating po sa mga flood control at marami pa pong mga proyekto ng pamahalaan, matagal na pong sistema na nakalakaran po yan mga sangkay, yung mga kickback. Di ba nga po, sabi pa nga, naalala ko yung term na sinasabi ng ibang politiko, alam mo, kapag ka magaling kang maghanap o manghingi ng project, may pera ka. Napaisip ako, teka lang, bakit? Ano meron? Yung pala mga sangkay, may kickback ka. Kapag maraming project, marami kang makikickback. Diba? Pambihirang mga term yan, anak ng tokwa. Yun pala yun. Ngayon mga sangkay, sa isiniwalat po ni PBBM, ito ang nangyari. Marami po ang nabisto ng mga kumpanya at mga politikong sasabit. Mga congressman, senador, mayor, pwedeng gobernador pa. Kasi buong Pilipinas po ito mga sangkay. Ngayon, may mga nag-iimbestiga. Ito, sobrang kalokohan po talaga. Nakakatawa na lang. Yung Kongreso, yung House of Representatives, nagko-conduct, mga sangkay, nagsasagawa ng investigasyon di umano. Para po dito. Aba, nakakatawa yan, mga sangkay. Alam nyo kung bakit? Hindi po sila exempted dyan. Marami nga dyan galing sa Congress eh. Diba? Tapos bakit sila magpapaimbestiga? Di, naglinis-linisan lang sila ng pangalang, nagtakipan lang sila niyan. Ngayon, ito ang nangyari. Ang anak ng presidente ay nagsalita na nga po. Sabi po niya dito, Representative, ito na, sang-ayon si House Majority Leader, Representative Sandro Marcos, na walang kredibilidad ang Kamara na magsagawa ng investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects. Diba? Nagkabukingan na mga sangkay kasi nga po, alam nyo, kung wala pong real talk dito sa mga ito, wala po mga sangkay. Tutuloy nila yan. Tapos, ang lalabas dyan, ang lilinis ng mga nagko-conduct mga sangkay ng investigasyon. Yung pala, yung iba dyan, mga sabit, hindi naman lahat mga sangkay. Pero, ay nako, maglulukuhan pa ba tayo? Marami dyan. Iilan lamang po ang hindi sasabit dyan, mga sangkay. Iilan lang. Buti nga, inilabas ito ng ating presidente. Ito bakit kayo magsasagawa ng investigasyon kung kabilang kayo sa iniimbestigahan? Hindi ba mga siraulo? Investigasyon sa sariling putik, ano kaya 'yun?
Kaya sabi dito ni Sandro Marcos, wala kayong kredibilidad na magsagawa ng investigasyon sa Kongreso. Kahit ang Senado, wala silang ano dyan, wala silang say. Kasi may mga ilan doon sabit. Ano ang kailangan gawin? Ito ang sabi ni Sandro Marcos. Aniya, makabubuting hintayin ang ehekutibo na umaksyon. Lalo't ilan sa mga inaakusahan ay nasa lehislatura. Yari kayo. Senado, Kongreso, mahiya-hiya naman kayo sa balat ninyo. Baka kayo-kayo na naman ang magpaimbestigan yan, sabit kayo, tapos kayo-kayo, maglilinis sa inyong mga pangalan, tapos may mga ituturo kayong ibang mga tao. Huwag ganon. Ano ang kailangan gawin? Sabi dito mga sangkay, sabi pa nga po mga sangkay ng marami, yung dapat pag-imbestiga ay hindi kabahagi ng mga politikong iniimbestigahan. Kumbaga private lang. Ito, sarili naming investigasyon. Hindi yung tipong anak ng tokwa, mag-iimbestiga. Tapos yung iimbestigahan, sariling mantika lang din yan, mga sangkay. Sila lang din po. Maglulukuhan lang po sila doon. Tapos lulukuhin lang po ang taong bayan. So, dapat private po ang mag-imbestiga dito. No? Hindi po yung sabi dito, why would a body investigate itself? Di ba? Di ba naman mga sangkay? Dapat ang magsagawa nito, maggumuo ng isang pribadong investigador ang pamahalaan, si PBBM. Magbuo ng sa ganun, matutukan at wala pong bias. Kasi anak ng tokwa, itong mga ganitong klaseng pangyayari, kalakaran po yan sa Pilipinas. Yung mga, kapag ka naipit na, diba, yung sistema nila, may mga kapit na matataas, o di kaya, yung mga opisyal na naroon, sila mag-iimbestiga, kunwari, pero sabit talaga sila dyan. Diba? Kaya nga sobrang nakakatawa. Nung sinabi po yun ni BBM, dapat ang response noon, nung isiniwalat ni BBM yun doon sa SONA, yung about sa korupsyon, mga sangkay na nadiskubre niya tungkol sa mga ghost project, anak ng tokwa yan. Kaya di umuunlad ang ating bansa. Dapat ang reaksyon nila noon, tahimik. No, masashock ba? Anak ng tokwa, nabuking kami. Pero nagpalakpakan. Nung may pumalakpak, siguro ang naunang pumalakpak doon, yung mga malilinis. Nakita ko mga sangkay, may mga pumalakpak eh. Mga nauna mismo nung nabanggit yun. Yun yung mga malilinis. Pero yung sumunod na, yung nagtayuan ng mga sangkay, nakitayo na lang yung iba, nakipalakpak. Takot lang yun, na masilipan sila na, oy, magmumukha akong guilty dito, palakpak na lang ako. Di ba? Mga sangkay. So ngayon, yan ang pasabog ni Sandro Marcos. Huwag kayo mag-imbestiga ng kayo-kayo, naglolokohan. Anak ng tokwa yan. Lolokohin nyo pa yung taong bayan, magpapa-imbestiga kayo, tapos yung sabit nga yung mga politiko, hindi dapat politician sa magpa-imbestiga dyan. Isang pribado mga sangkay ang dapat mag-investigate para walang bias. So, kailangan bumuo si PBBM dito mga sangkay ng grupo na magsasagawa ng malalim na investigasyon kasi ito yung good news. Ito yung good news, guys. Hindi lamang talaga ito tungkol sa flood control. Ang sabi, mga sangkay, atin lang to ha. Atin lang to. Ang sabi, pati po yung ibang mga proyekto. Tulay, kakalsadahan, at iba pang mga project, titingnan. Nasa unang yugto pa lamang po tayo ngayon. Diyos mio, Marimar. Kaya nga sabi ko, naisip ko lang, sana si BBM na lang magtuloy-tuloy sa panunungkulan hanggang 2000. Another 6 years, no? Another 6 years ulit. Nang sa ganun, mga sangkay, talagang guminawa ang buhay ng mga Pilipino ngayon, di ba? Ang baba ng inflation, ang mura ng bigas, nagiging moderno na ang Pilipinas, maraming mga investor ang pumapasok. Di ba? Yung mayaman ng ating bansa, yung ekonomiya lumalago. Ngayon pa mga sangkay, yung mga yung mga malalalim na korupsyon, si BBM nagsisiwala at mga sangkay. Yung mga korupsyon na yan, tayo lamang po yung nakakaano niyan, mga sangkay, nakakaisip eh. Eh buti nga,
lumabas na mismo sa bibig ng presidente. For the first time, may nagsiwalat. Kasi yung mga nauna mga presidente, puro takipan eh. Di ba? May nakita ba kayong nagsiwalat ng ganyan? Panahon ni PRRD, wala. Panahon ni Noynoy, wala. Di ba? Si BBM lamang. Ito isiniwalat ni BBM yung sistema ng kalakaran ng pangingikbak, korupsyon, mga sangkay sa mga project. Malalim yan. Smi Marimar. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Ayan. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.